Magandang umaga sa iyong lahat. Ako nga pala si Marfel Tikapundag, ang isa sa iyong pakitang guro sa araw na ito. So nandito kami sa inyong harapan upang turuan kayo ng panibagong kaalaman. Bago natin simulan nating talakayan, maaari ba kayong tumayo lahat at tayo'y manalangin? Binibini, maaari mo bang simulan ng panalangin? Amen. Magandang umaga, teachers. Ang layunin natin ay pagkatapos ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang panitikan ng Mindanao, na isa sa gawa ng mga mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo at panghuli na ipapaliwanag ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Sino ang lumiban sa klase ngayon? Wala po, ma'am. Mahusay, walang lumiban sa klase. So bago tayo dumako sa panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ang magtatalakay rito ay si Miss Zarina. Sa panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang pamagat ng kwentong epiko tinalakay natin noong nakaraan? Binibining Jasmine? Epiko ng Prinsipe Bantugan. Mahusay. Sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, binibining Samayan? Sino Prinsipe Bantugan? Haring Madali, Prinsesa Datimbang, Haring Miskoyo. Mahusay. Okay, sino ang pwedeng magbahagi ng buod ng kwento? Si Prinsipe Bantugan ay kilala sa pagiging malakas at matapang na mandirigma ng kanilang kaharian. Naiinggit si Haring Madali sa kanyang kapatid. Pinagbawal niya sa kanyang nasasakupan na bawal kausapin si Prinsipe Bantugan. Dahil sa matinding kalungkutan, siya ay lumisan ng kaharian at pumunta sa ibang lupain. Inabot siya ng sakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng kaharian na sa pagitan ng dalawang karagatan. Nalilito ang magkakapatid, hari at prinsesa. Si Prinsesa Datimbang, dahil di nila kilala si Prinsipe Bantugan, sumalakay si Miss Koyaw sa Bumbaran dahil nalaman niyang namatay si Prinsipe Bantugan. Lumaban si Prinsipe Bantugan, ngunit mahina na siya, nabihag siya at ginapos. Ngunit bumalik ang kanyang lakas at nilagot ang gapos. Pinakasalan ni Prinsipe Bantugan ang lahat. Ang prinsesang kanyang katipan mula sa karatig na Bumbaran at umuwi sila sa kanilang kaharian. Bago tayo dumako sa panibagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng mga ikling aktibidad. Ibabahagi ko kayo sa 3 pangkat at magbibigay ako ng tig-2 salita na kung saan dapat ninyong ipaliwanag kung ano ang isinisimbolo o inirepresenta sa lipunan ang mga sumusunod na salita o tauhan. Maliwanag po ba? Ma'am. Ngayon ay pumunta na sa iyong pangkat ng iyong kinabibilangan at maupo ng tahimik. Magbibigay ako ng tig-2 salita at ipaliwanag ang simbolo o inirepresenta ng mga salita o tauhan sa harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang talakayin ang iyong napiling salita. Maliwanag? Ma'am. Ang unang pangkat tatalakayin ninyo ay ang palasyo at puso. Sino sa inyo ang pwedeng magbahagi? Palasyo ay nagrerepresenta ng kapangyarihan at karangyaan ng mga namumuno sa lipunan. At ang puso ay simbolo ng pagmamahal at katapatan sa mga mahal sa buhay. Maraming salamat mag-aaral. Ang pangkat-2 naman ay ang Haring Madali at Loro. Sino sa inyo ang pwedeng magbahagi? Madali ay nagrerepresenta ng isang mabuting leader na nagbibigay ng katarungan at nagpapakita ng kabutihan sa kanyang nasasakupan. At ang loro ay isang hayop na nagrerepresenta ng katalinuhan at pagiging mapanuri. Maraming salamat mag-aaral. Ang huling pangkat-3 ay ang kaharian at espada. Sino sa inyo ang pwedeng magbahagi?
Kaharian ay nagrerepresenta ng isang organisadong pamayanan na mayroong batas at kaayusan. At ang espada ay nagrerepresenta ng kapangyarihan at lakas ng isang tao. At maaaring maging simbolo rin ng kagitingan at katapangan. Maraming salamat mag-aaral. Maraming salamat sa kooperasyon ninyong lahat. Naway may natutunan kayo sa aktibidad natin. Ngayon naman ay palawakin natin ang ating kasagutan. Tatawag ako ng isa sa inyo at ibahagi ninyo ang tamang sagot. Malinaw ba? Malinaw po. Mayroon akong 5 pangungusap rito at ang gagawin ninyo ay piliin lamang ang sa tingin ninyo ang kahulugan ng nakapalis na salita. Una, walang sinuman ang nangas na makaaway sa bantugan. Sumubok, naglakas, loob umatras. Ginoo, maaari ka bang tumayo at ibahagi sa amin ang inyong tamang sagot? Ma'am, sa tingin ko, ang tamang sagot sa unang tanong ay umatras. Tama. Ang pangalawang pangusap naman ay ang isinangguni nila sa hari ang pagkamatay ni Bantugan. Inilapit, itinago, ibinalita. Miss Darisa, maaari ka bang tumayo at ibahagi sa amin ang inyong tamang sagot? Ma'am, ang ibig sabihin po ng isinangguni ay itago. Tama. Magaling. Ang pangatlong pangusap, pinakasalan ni Bantugan ang kanyang mga katipan sa wakas ng epiko, karibal, kasintahan o nobya. Miss Francisco, maaari ka bang tumayo at ibahagi sa amin ang inyong tamang sagot? Ma'am, ang sagot ko po ay karibal. Magaling. Ang pangatlong pangusap ay nakipaghamok siya ng kagilagilalas sa kanyang mga kaaway, nakipaglaban, nakiusap, nakipagtunggali. Miss Samayan, maaari ka bang tumayo at ibahagi sa amin ang inyong tamang sagot? Ma'am, ang nakipaghamok ay nangangahulugan na nakiusap. Tama. Ngayon, ano kaya sa tingin ninyo ang ating aralin? Bunga at sanhi po. Tama, ang tatalakayin natin ngayon ay karugtong sa epiko ni Prinsipe Bantugan, ang bunga at sanhi nito. Sa tingin ninyo, anong ibig sabihin ng sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari, sitwasyon o kondisyon. Ito ay nagbibigay ng paliwanag o kahulugan sa mga nangyayari sa paligid natin. At ano ang bunga naman? Ang bunga ay tumutukoy sa resulta o kahidatnan ng isang pangyayari, kilos o proseso. Magaling! Ang sanhi, ito ay tawag o dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Mga hudyat na nagpapahayag ng sanhi sapagkat, dahil sa, palibhasa, ngunit at kasi. Sa bunga naman, ito ay tawag o sa resulta o epekto ng isang pangyayari. Mga hudyat na nagpapahayag ng bunga, kaya naman, kung kaya, tuloy at upang. Ngayon ay dumako na naman tayo sa mga halimbawa nito. Sino ang maaaring bumasa sa number 1? Sa sanhi? Ako, ma'am. Tahimik na pinakinggan ng kapitan ang hinaing ng mga tao sapagkat nais niyang malaman ang saloobin nila. Tama. Ang salitang sapagkat ay isa sa mga salitang ugnayan na makikita sa sanhi. Maaaring masira ang kalikasan dahil sa ipapatayong pabrika. Sa number 2, alin dito ang salitang ugnayan? Sapagkat, ma'am. Tama, mahusay. Nagkaisa ang mga tao na pigilin ang pagpapatayo ng pabrika dahil maraming masamang dulot ito sa kanilang kapaligiran. Dahil, ma'am. Hawang sa number 3 naman ay ang salitang ugnayan dito ay ang dahil. Ngayon, alam niyo na kung ano ang sanhi at bunga at mga salitang ugnay.
Ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain na kung saan ay maglakad ng 10 pangyayari sa agdang binasa at ilahad ang sanhi at bunga. Batid ko ay napagkat na kayo. Maaari nyo na simulan ang aktibidad. Isulat ang mga sagot ninyo sa malinis na papel. Malinaw ba? Opo. Nahusay. Bago natin tapusin ang sa araw na ito, magbibigay ako ng takdang aralin. Sumulat ng 5 pangusap na nagpapakita ng relasyong sanhi at bunga. Salungumitan ng 1 beses ang sanhi at 2 beses naman ang bunga. Binugan ang ginamit na pagpangunan.